Magandang gabi mga kabulgar, simulan natin ang balitaan ngayong Martes. Wala umanong ginawang panghihikayat ang Israel kaugnay sa pag-atake ng Estados Unidos sa Iran ayon kay US President Donald Trump. Nilinaw ito ni Trump sa isang social media post kasunod ng mga ulat na inimpluwensyahan umano ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang desisyon at kritisismo nito mula sa right-wing commentators. Ayon kay Trump, Israel never talked me into the war with Iran. The results of October 7 added to my lifelong opinion that Iran can never have a nuclear weapon did. Naglabas na ang Department of Education ng school calendar para sa school year 2026 to 2027. Naatakdang magbukas ang mga paaralan sa Hunyo 8 habang magtatapos naman ito ng Abril 8 sa susunod na taon. Sa kabuuan, may 201 class days ang nasabing school year kung saan ipapatupad na rin ang 3-term calendar structure. Sa 3-term calendar structure, inaasahang magkakaroon ng opening, instructional at end-of-term block. Piston, humirit ng 10 pisong dagdag pasahe para sa Boses ng Katotohanan na si Brian Kitson. Naghain ng petisyon ang grupong Piston para sa 10 pisong dagdag singil sa pamasahe sa gitna ng lumalalang krisis na pinapasan umano ng mga driver at operator sa sektor ng transportasyon. Ayon sa presidente ng Piston na si Modi Floranda, ang hiling nila ay dulot ng patuloy na agresyon ng United States na dahilan upang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo at hindi bumababang halaga ng mga piyesa. Samantala, nakatakdang magsagawa ng pandinig ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay sa naturang petisyon. Giit ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, mahalaga may itakda ang pagdinig kaugnay nito dahil anyay importante ito sa panahon ngayon. Tiniyak naman nito na dadaan ito sa tamang proseso at susuriing mabuti ang naturang petisyon. Nagbubulgar, Brian Kitson. At pakinggan naman natin ang boses ng bayan. Siguro mas okay na lang din yan kasi para sa mga jeepney driver din naman po yun, 'di ba? Syempre, ano pang iuwi nila sa pamilya nila, 'di ba? Yung iba boundary pa sila, 'di ba? Magkano na lang kikitain nila, iuwi nila sa pamilya nila mga 300 pesos, 400 pesos na lang. Nahirapan ko po bumiyahe. Sobrang taas po ng diesel eh. Lahat ng driver dito, gano'n ang paliwanag nila. Hindi nila kaya bumiyahe dahil sa kahirapan ng diesel. Masyado mataas. Siyempre, as a student po, mahirap po yung dagdag pamasahe kasi wala pa rin naman po kaming nakukuhang income or mapagkukunan ng pera na idadagdag. Pero, siyempre, wala rin naman po kaming magagawa. So, kailangan na rin pong sumunod and para din naman po sa mga jeepney drivers natin and malaking tulong na rin po yun sa kanila. Pero malaking adjustment po as a student na magdagdag ng 10 pesos kasi malaking halaga rin po. Nahaharap sa kasong pagpatay ang American singer na si David Burke o mas kilala bilang David kaugnay sa pagkamatay ng 14 anyos na si Celeste Rivas. Kinumpirma ito nitong Lunes, April 20 ni Los Angeles District Attorney Nathan Hochman. Natagpuan noong September 2025 ang 10 na nasabing menor de edad sa trunk ng sasakyang nakarehistro sa pangalan ng singer. Kaugnay nito, naghain naman ng not guilty plea ang kampo ng singer at inatasan siyang muling humarap sa korte sa Huwebes. Yasmin Vargas nagsampa ng 20 counts ng cyber libel laban sa mga maling paratang. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mabel Veron. Inanunsyo ni Yasmin Vargas, asawa ng aktor at Quezon City Councilor na si Alfred Vargas, ang kanyang pagsasampa ng 20 counts ng cyber libel laban sa mga maling paratang sa kanilang pamilya. Sa inilabas na pahayag ni Yasmin, sinabi na sinubukan nila itong idaan sa maayos na pag-uusap noong Pebrero, ngunit nagpatuloy pa rin ang social media post na aniyay dapat ng tuldukan. Ayon kay Yasmin, pinili nilang dumaan sa tamang proseso kaya't nagsampa sila ng reklamo kalaki pang ebidensya. Aniya, tiwala kami na lalabas ang katotohanan. Matatandaang nagsampa ng kasong kriminal ang mag-asawa laban sa mga magulang ng isang menor de edad na umano'y ng bully at umabuso sa kanilang anak. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Red Carpet Slayer Alex Ayala rumampa sa Laureus World Sports Awards 2026 sa Spain.
Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Let Abanya. Dumalo ang Pinay tennis player na si Alex Yala sa red carpet ng 2026 Laureus Sports Awards. Ibinida ni Yala ang gandang Pinay, suot ang classic Filipiniana dress. Sa naturang award-giving body, pinagdiriwang ang mga nangungunang atleta sa buong mundo kung saan pinarangalan sina Carlos Alcaraz at Aryna Sabalenka bilang sportsman at sportswoman of the year. Samantala, nakatakdang sumabak si Yala sa Madrid Open sa Spain. Nagbubulgar, Let Abanya. So, maatarungan ba yung hinihinging 10 pisong dagdag sa pamasahe sa mga jeepney? I mean, alam naman natin na meron dapat naka-schedule na pagtaas ng pamasahe, pero na-hold siya dahil sa crisis sa Middle East. Kasi syempre, kailangan intindihin din natin yung sitwasyon, not just of the drivers, at syempre yung mga commuters din. So yun na nga yung question, Tons, kung talaga bang fair yung 10 pesos na yan. Kasi nga syempre, tumaas na nga yung presyo ng petroleum and hindi naman natin kahit na bumaba pa o mawala man yung tension talaga ng gera sa Iran saka ng Amerika, diba? It's not gonna be the same. Like the prices of the gas won't be the same as like the original one. Yun nga, so kahit nagkaroon na tayo ng ilang rollback sa presyo ng gasolina at diesel, hindi na natin talaga may babalik sa original price. Pero I think kailangan kasi pag-aralan ng LTFRB na it has to be both beneficial It has to be fair for the commuters and the drivers. Kasi syempre, di ba, magkataas ka ng 10 piso, baka magulat naman sila mga commuters natin. And at the same time, abangan din kasi natin, baka mamaya, hindi man nga natin maibalik sa dating presyo, pero baka mahalin mo naman, magkaroon tayo ng ilan pang rollback, di ba? Yeah, that's true. At yan ang mga boses ng Ibabaw ngayong araw na ito. Ako si Michelle Season Tolentino at para sa iba pang mga balita, tumutok lang sa aming website www.bulgaronline.com. At maaari kayong bumisita sa aming mga social media accounts. Ako si Ponce Daniel, sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.